Nakita ho natin nung isang araw ho, mga kababayan, etong si Baste Duterte from Hague, no? Naalala ko, nakita ko kasi ito sa ilalim. Davao City. Naalala ko, bumabaha pala no, sa Davao ilang araw na. Ngayon, sila lahat magkapatid nandoon sa Hague. Ang wala lang yata doon si Pulong. Ito talaga itong mga magkakapatid na to. O ito, Davao City, binabaha po ngayon. Ay, hindi, sorry, mali. Ito yung banat ni Baste Duterte, mga boss. No? Ano ba nangyayari dito? Ito po yung banat ni Baste Duterte, mga kababayan. Kay General Torre. No? Sabi niya dito, I would admire this person if he did everything with due process. No? Kasi with due process. Technically, if you talk about the case or review what happened, what transpired during that time, yung ginawa kay FPRD with KOJC and lahat, he was only handpicked there by the administration because he is a top dog, nothing more than that. Kumbaga nga ho, mga kababayan, yung pagkaka-appoint daw po kay General Torre, no, ni ating presidente, ni ating presidente, na hindi po si Duterte ha, wala na po yun, laos na po yun, nakakulong na po yun, hindi na po yun ang presidente natin. Naririnig nyo lang po sa mga DDS na Presidente Duterte, mga piling na lang po yan. No? In-appoint daw po ni Pangulong Bongbong Marcos si General Torre. Kumbaga, handpick na lang yan eh. Hindi dumaan sa legal na proseso, hindi dumaan sa tamang proseso yan. Ganon mga bossing. Wala naman daw po si General Torre. Kumbaga, gustong palabasin nung mahina ang kokote na anak ni Duterte na wala pong binatbat itong si General Torre, mga kababayan, kundi attack dog lang po. Ngayon mga boss, sinagot siya ni General Torre, mga kababayan. Sabi dito, nabuko tuloy na wala naman palang kwenta de si Bato de la Rosa nung in-appoint. Ano? I just respect his decision and I respect his opinion. No? And rewind lang ng kaunti sa termino naman ng tatay niya. Naalala niyo ho yun, mga kababayan, nung in-appoint si Bato de la Rosa bilang chief PNP? Rewind lang ng kaunti sa termino ng tatay niya. Seriously speaking, it goes back to him. Babalik sa kanya yung kanyang mga sinasabi. Bakit daw ho, mga kababayan? Kasi the first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Tinanong ba ni Baste Duterte yun? Hindi. Naggaganyan ba si Baste Duterte? Hindi. Did he question that? Hindi ho, mga kababayan. So sa madaling salita po, etong anak ni Duterte nagsasalita po ng hindi alam kung ano yung kanyang sinasabi. At nagsasalita po, no, nang hindi nire-review kung ano yung mga nangyari dati, mga bossing. Basta, wala lang, basta sasabihin ko to, galit ako kay General Torre. Hindi niya alam, babalik sa kanya yan. Ako ho, mga kababayan, kapag ka nagbablog po ako, pinipilit kong isipin kung ano yung mga nasabi ko dati, kung magbabangga ba doon sa mga nasabi ko dati, sa mga sasabihin ko ngayon, upang sa ganon, kapag ka pinalitan ko yung statement ko o yung mga sasabihin ko, hihingi na ako ng patawag. Ito, ganito dati ang statement ko pero ngayon naiba na. Pero yung dito ho, mga kababayan, wala ho ito. No? Tipong salita lang ng salita ito dahil nga galit sila kay General Torre at kay Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo ba naman? No? Siyempre, yung mga yan, ang hiling niyan naku, makarma ka sana, Torre. Yun ang gusto niya, di ba? Dahil yan ang umaresto kay Buloyski at sa tatay nila. Makarma ka sana, Torre. Kaya lang ang nakikita, ang balik kay Torre, mga kababayan, positibo pa po. Ayun, na-promote pa.
bilang Chief PNP, mga kababayan. Sabi tuloy ni Neng Gigi, tanga yang si Baste eh. Taka ka pala, Baste eh. Para ding question niya si Bato nung ginawang Chief of Police, isip-isip kapag may time, Baste. Oo, mga kababayan. Tsaka hanggang ngayon ho, hindi ko pa din nakikita yung banta ni Baste Duterte kay General Torre na sasampalin. Ano po, ang tagal na oh, mag-iisang taon na yata ang lumipas simula po nung nagbanta si Baste Duterte kay General Torre. Totoo, yung sabi mo, Gloria Mayore, karma nga, good karma. Hanggang ngayon no, hindi pa sinasampal ni Baste Duterte si General Torre. Ang pansin ko dito sa tao na to, kapag ka magkaharap sila, magkalapit sila, magkadikit sila, walang imik. No, kagaya na lang punong sa Davao. Nagkaharap sila. Yung sinusubukan nila na wag maaresto si Kibuloy. No, may backup pa siya noon, 3 senador. Si Robin Padilla, si Bungo, at si Bato de la Rosa. 3 ang backup niya noon, ha, mga kababayan. Pero ano, nakaharap niya si General Torre. Linggo lang ang pagitan nung kanyang pinagbantaan na sasampalin. Ginawa ba niya? Wala. Pero kapag ka lumalayo po ang distansya nilang dalawa, mga kababayan, eto putak na naman ng putak si Baste Duterte na akala mo papalag kay General Torre. Siguro, ay wala, nasa Netherlands ako, nandito ako sa ICC, nandito ako sa The Hague, no? Malabo niya akong mapuntahan dito. Pag lumalayo ho ang distansya, mga kababayan, ayan, nagsasalita. Yung animoy o tipo bang matapang. Pero kapag kadikit na, pagka nandiyan na sa harap, wala na po sinabi, ni hindi man lang po maibaling yung ulo o yung leeg para matignan si General Torre. Di po ba? Ayun ako. Kasi wala mga kababayan Wala na silang pag-asa doon sa paglabas ni dating Pangulong Duterte. Biruin mo ilang taon ang gugugulin. Ilang taon, no, na nandoon sa loob ng kulungan si dating Pangulong Duterte. Aabot ng 8 hanggang 10 taon, mga kababayan, bago makalabas. And yaan po, mga bossing, ay base pa po yan kung siya ay maa-acquit, lalabas siya. Pero kung hindi ho, mga bossing, naku po, sabi nga nung iba, garapon nang uuwi ang dating Pangulo. Pero hindi, tingin ko hindi naman ipapagarapon yan. Tingin ko iuuwi ng buo yan. No? Baka magsigawan pa nga yan. Ilibing sa libingan ng mga bayani. Tapos, sundan na din ng rebulto para kay Duterte. Aalisin ko na ho ito, mga kababayan.